Galit na galit po yung may-ari, ka-quality. Imagine mo, FTB po ito. Meron silang buhos ng FTB ganito kataas. Etong guhit na to, iyan po yung guhit ng forma. Ibabaw ng forma yan. Ibig sabihin, yung pong nasa taas na yan na nasa 100 mm, yan po yung sobra sa buhos. Galit na galit po yung may-ari dun sa mga worker at sa contractor. Pero sa atin ka-quality, ito po ay hindi naman natin sinisisi sa mga worker kung ako yung owner dahil unang-una, nag-hire po kayo ng contractor at may professional po sila na dapat ine-expect nyo na nasa site or kahit man lang every week or every other 3 days, nag-i-inspect po sa site. Meron tayong minimum standard inspection para lang at least masigurado natin na yung site nyo ay gumagalaw ng maayos. Ibig sabihin po nitong sobrang konkreto, pupunta po yan sa gastos nyo dahil wala naman po ibang kukuhaan na budget yan kung hindi dun sa kontrata nyo. Ngayon, pwede nyong i-concern sa contractor ito, alam naman nila na may supply, pwede nyong i-deduct doon sa billing nila. Or, pag-usapan na lang kung saan pwedeng i-divert yung pera or rectify na lang nila. Pero kasi yung ganitong klase, depende kasi sa usapan nyo sa kontrata. Ano? Actually, itong nasa picture, hindi lang po ito isa. Marami po ito, halos lahat ng FTB, sobra po ang buhos. Nakakaawa po yung owner, no? Pero hindi naman ito sisihan. Kailangan lang mai-relay ng maayos ni owner yung concern niya sa contractor at dapat hindi naman mangyayari ito kung tayo ay may nagsusupervise na engineer sa site or site architect para at least ma-minimize natin yung mga ganitong concern. Hindi mangyayari na lahat ng mga biga mo ay merong ganitong sobra. This is Engineer Jaime, your partner in quality. Hindi lang po ito isa, meron pa ito. Dito naman sa part na to, balu-baluktot yung biga, ano? Pero hindi yun yung pinaka-critical concern natin, etong nasa baba. Hindi pa siya nababackfill, ano? Dapat ito, before ka magbuhos ng biga sa ibabaw, i-backfill mo muna at i-compact mo muna yung ilalim. Dahil unang-una, may hirapan ka ng i-compact yan. Dahil ang compaction natin is per layer. Hindi mo malilayer yan kung yan ay nakalagay na dyan. So, ang gagawin ng contractor niyan, tatabunan na lang lahat. So, hindi na po yun ang standard natin. Meron pa pong isa, and ito rin po, ganun din, same case na sumobra din yung buhos na 100 cm. Na imagine mo, halos lahat ng FTB sabay-sabay binuhusan. Lahat may sobra ng 100 mm na napakalaki na po ng cost implication. This is Engineer Jaime, your partner in quality. May tumatawa po sa atin, no? Sabi niya, Engineer, ano yan? Alam niyo po ba ito? Yung nasa ibabaw po, graba. Yung nasa ilalim, timbangan. Aray ko! Engineer, bakit naman tinitimbang mo pa? Sa dalang buhay ko, engineer, ngayon lang po ako nakakita ng ganyan. Aray ko! Ang mga bahay-bahay o kahit po sa high-rise, may tinatawag po tayong trial mix. Ang trial mix po na sinasabi, before kayo magbuhos ng bahay nyo, kung ano po yung konkreto na approve sa engineer, dadaan po yan dapat sa trial mix. Mapagraba, buhangin, tinitimbang po natin yan. By weight po ang computation natin kapag nagdi-design po tayo ng concrete mix. Kapag meron na pong design yung engineer, kunyari ang gusto niya ay 3,000 PSI at 28 days, magkakaroon na po tayo ngayon ng trial mix. Then pagkatapos po ng trial mix, magkakaroon po ng concrete cylinder at ipapatest yung testing center. Pag pasado na po yon, tsaka pa lang po kayo magbubuhos ng bahay ka-quality. Yan po ang mali ng karamihan. Nagbubuhos ng hindi pa pasado at approve sa engineer yung konkreto. Worst case, wala pong engineer sa site nyo. Ito po ginagawa natin dahil meron po tayong ine-expect na lindol within the span of 30 years, simula 2025. Pwede ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwede sa isang taon. Kaya kung ako po sa inyo, ipatesting nyo po ang konkreto nyo para sigurado po kayo. Hindi po masayang ang pera nyo, quality. And this is Engineer Jaime, your partner in quality. Okay. Pinagtatawanan na naman po tayo sa site. Tingnan nyo po, alam nyo po ba yan? Oh no! Bakit tayo pinagtatawanan ng quality, sabi niya? Engineer, bakit meron ka pang cone, may sukat-sukat ka pang nalalaman? Para saan ba yan? Aray ko! Quality. Ito po ay standard method natin sa pag-test ng slump ng konkreto mo. Ginagawa po ng engineer yan para malaman kung yung konkreto mo ay workable. At may design po tayo ng workability, depende po sa klase ng bubuhusan nyo. At ang magdi-decide po nito si engineer. Hindi lang po ito na kapag may graba ka, buhangin at cement at may tubig, ihahalo mo lang, then okay na. Hindi po ganun yon. Hindi po minamata-mata lang yan. Yan po ay sinusukat sa slump cone, no? Hihilahin mo yung cone na yan, bababa yung
yung konkreto at meron po yung measure dito. Ang range po nito is kapag ang konkreto mo ay ordinary, usually yan po ay nasa 6 inch, no? 5 inch, pasok pa yan. Sample lang po ito, no? 4 to 6 inch. Depende po yan sa workability at depende po sa bubuhusan. Dito, control din po natin yung concrete strength, no? Kasi ang strength po ng konkreto, nakadesign po yan. Hindi po pwedeng malayo yung slam test niya. Ibig sabihin nun, pwedeng kulang siya sa tubig or pwede siyang sobra naman sa graba. Ayun, ka-quality, sana may natutunan po kayo, ano? And this is Engineer Jaime, your partner in quality. Alam niyo po ba ito? Ang tawag po dito ay concrete cylinder. Umiiyak po yung client ko dahil bagsak po yung konkreto niya. Oh no! Ay, aray ko. Ang nangyari po kasi, nabuhusan na yung bahay, wala pa silang testing ng konkreto. Ngayon, dahil tapos na, nabuhusan na, nagpa-inspect yung client sa akin, tinatanong ko sila kung gusto nila ng rebound hammer test or yung concrete coring test. Ngayon, ayaw nila. Ang ginawa namin, kung ano yung hinalo nila, paano sila naghalo dun sa unang binuhos nila. Tapos kumuha lang kami ng cylinder, pwedeng yung pipe, PVC pipe na 6 inch no, kung meron, pero mas maganda yung metal na cylinder. May sukat lang po na 300 by 600 yon. Ipapatas nyo po yan sa concrete testing center na malapit sa inyo. Kukuha lang po kayo ng representative para mag-check kung tama yung test result, baka dayain. And yun na nga, at 7 days pa lang, bagsak na siya. Nasa 70 to 75% po ang konkreto kapag nasa 7 days na. Yan po ay design sa 28 days na 3,000 PSI na standard po sa atin sa mga bahay. Ngayon, wala tayong magagawa kung hindi i-retrofit or worst, i-demolish yung bahay nyo. Ganun po talaga. Kung gusto nyo po makasigurado, pwede po kayong tumawag sa akin or i-message nyo ako sa Facebook page para makapag-schedule ng inspection and testing. And this is Engineer Jaime, your partner in quality po.